Eto, nasa baba siya, lumabas. Sabi niya, "Sir, ano po problema? Aso nyo, kumakahol." Sinabi niya, "Natural po sir, kakahol kasi nag-create kayo ng ingay." Then Okay. tinanong ko siya na, "Ano pong problema?" Sabi niya sa akin, "Lumabas ka dito, di ba matapang ka? Suntukan tayo, lumabas ka." Pumasok pa talaga yung kamay niyang mahaba, nadukwang tulad talaga yung cellphone ko. Then hinampas niya. Hinampas niya, tapos yung... paputok siya agad. Senator, nasampahan na po natin ng kaso yan ng discharge of firearm at grave threats po. Yung administrative po niya ay pinorward po natin sa Valenzuela dahil personnel po nila ito. At sinisigurado po natin na yan po madi-dismiss po. Kailangan maging tight talaga yung case, sir, ha? Kasi dati na pala nireklamo siya sa amin noong 2016, napakawalang hiya tong pulis na ito. Na-disarma na ba itong kolokoy na ito? Disarmado Yes, na? Senator, na-disarmahan na siya. Meron na ring ballistic test dun sa Valenzuela. But ang worry ko talaga ngayon, Senator, is nakabail na siya. Then, yung tinutok niya sa wife ko na 38 caliber, hindi niya sinurende, hindi niya sinuko. Yun po, ikukurstro ko po sa investigation officer ng Caloocan kasi the incident transpired in Caloocan City Police Station po. Okay, thank you po, Colonel. Kung ano may tulong ko po, halimbawa gusto niyo lumipat, then pwede akong makatulong, makahanap sa inyo ng lugar na safe. Thank you, Okay, thank you, sabi Senator. niyo, Thank you po. Wala naman po, sir. Kamusta po kayo ngayon after po ninyong maere sa aming programa nung nakaraan? Well, after ma-air, medyo nakahinga talaga. Laking bagay, laking tulong talaga yung programa niyo, madam. Kasi nakakaginawa kami kahit paano kasi at least siya, hindi na siya sobrang aggressive like before. So, malaking bagay po, malaking tulong yung programa niyo sa amin. Talaga. Sobrang laking tulong. After po nitong insidente, gaano po naapektuhan kayo and syempre yung family nyo? Sobra. Okay na kasi itong bahay na to. Close kasi na kami ng may-ari. So okay kami. Parang nanghihinayang kami na nangyari itong ganito na magliligpit na naman. But we need to kasi. So kailangan kasi baka naman kasi kung anong mas malala ang mangyari, baka may mamatay na. Kaya advice sa amin, lipat na lang. Well, sa akin naman, sobrang malaking epekto pala. Because unang-una, ang inaano ko talaga is yung panunutok niya and na-traumatize yung anak ko. Hanggang ngayon, though medyo nasa recovery period na, but still, pag may kalabog dyan, magugulat ka, ganun yung anak ko at di makatulog. Sa ngayon po, sir, ano po ba yung decision po ninyong mag-asawa regarding dito sa kaso ni Sir Hernandez? Well, ang decision ko sa criminal case kasi admin is from PNP na. So, gusto ko talaga ma-serve yung, at di ba sinabi ni Attorney Garrett, illegal discharge of firearm, lalong-lalo na pag law enforcement, aakyat sa mataas na level, which is magkakaroon siya ng from 6 to 12 years imprisonment. So, yun yung gusto ko mangyari sa kanya. Kasi kailangan niyang lang sa matuto, kailangan niyang ma-feel yung kung ano yung mga ginawa niya, may yung consequence na ginawa niya. Regarding naman po dito, since nabanggit po ninyo sa aming programa na kayo nga po ay lilipat din ng bahay para po sa safety ninyo. So, ano po bang balak po natin? So, today ba, Yes. Actually, madam, today, naka-schedule. So, ngayon na talaga, naka-schedule kami for lipat. So, ayun po, sir. Kung desidido na po kayong lumipat ngayong araw sa inyong bagong bahay, is wala pong problema sa amin dahil gaya nga po ng pinangako po ni Sir Rafi is kami na po yung magbabayad sa transportation po or tracking services po para kung parang buong bahay na ililipat po natin. So, walang problema sa amin yun kahit magkano man po yun. And at the same time din po, pupunta rin po tayo sa Caloocan City Police Station po, yung headquarters, para naman po ma-follow up natin yung regarding doon sa case po ninyo, either criminal and admin case po. And to assure din yung safety po ninyo. At since yun nga, protocol po kasi dito sa mga hearings po sa court is yung address po ninyo, is yun nga, samahan din namin kayo mag-follow up kila fiscal para naman ma-notify nyo sila na you're giving them the new address po kung saan kayo naka-reside. Saan po yung eksaktong
place nung incident na yun nga na kayo po ay tinutukan ng baril and at the same time nagpaputok po itong si Yes, Sir Hernandez. yun. Actually dito, nakasarado tong gate dito at dito niya hinablot. Dito niya hinablot. Yun, Ay, ito po yung sira na to. Yun, sira. Tapos ito pa, natanggal na yung ito. So after niya hinablot, binato niya dito. Tapos dyan siya nagpaputok. Then, Ang pinaputukan po niya is yung yung cellphone Yung na cellphone. binato niya dyan, tapos yumuko siya at pumutok. At nung pagpaputok niya, dyan ako. Pero may CCTV naman tayo doon, yung footage, which is yun yung na-cover nung nag-inere siya. So yun, dyan siya nagpaputok. And doon, yung mga commotion, maraming commotion, maraming beses yung inattempt na sumugod dito sa amin. Which is, kitang-kita doon sa CCTV, na siya lang yung panay sugod dito. Na hinarang din siya ng wife niya. But syempre, babae wala namang magagawa. Tinutulak niya nga lang, nakikita naman doon sa footage. And ang pinaka-the best na nangyari doon is yung nakikita talaga doon sa footage na tinutok niya. At may mga bala pa dito. Kasi yung empty shell na pinulot niya, which is nakikita naman doon sa CCTV, at saka yung cellphone na pinulot niya. But may isang existing na bala dyan, meron na hindi pumutok. Meron din footage na yung sinipa at hinulog for sure nandyan sa kanal. Pero nasa creek. nakikita naman doon sa pagsipa. So yun. Saan ba nagsimula yung pagsugod po ni Sir Hernandez? Kasi ito lang po yung bahay nila. Yes. Halos katapat lang, ilang metro lang po ba yung layo nito? Like 2 meters? So ano po ang reason daw kung bakit yun nga napasugod siya dito sa inyo? Actually, napakababaw ng reason eh. Dumating siya, nakita, covered pa rin doon sa CCTV. Pagdating niya dyan, na bagsak lang yung upuan ng motor niya. Then yun nga, nag-create ang aso is syempre pag 11 something na rin kasi yun. So, once marinig, din kumakahol yung aso. Then, doon nag-start, nagmumura siya. Then, ayun nga, pag lumabas yung wife ko, bakit ano pong problema, something ganyan. Then, sabi niya, kinakahulan ako ng aso, hindi ako magnanakaw. Which is, naririnig sa audio ng CCTV. Then, doon, Pati ang putok ng baril, rin yes, din. yes. At kitang-kita yung blast, parang yung spark nung... Meron din pong instances na tinutukan ng baril. Yes, yun lang unfortunately, yun yung hindi namin na-retrieve. At saka yung pagkuha niya sa phone, which is, di ba, nung sinabi ko na i-video mo. Kaya siguro, isa yun sa mga reason niya na hindi niya binabalik yung phone at binaril niya. Kasi, aside from nabasag, kasi naka-video yun. At kitang-kita yun yung paghablot niya. Pero buti po, may CCTV nakapwesto. Saan po ba Ayun. ang CCTV? Yun. Ayun, sa At taas. Yun, tinulungan, buti na lang tumulong yung Okay kapitbahay. po. So, malinaw naman both. Yes. Okay po. So, sir, gaano katagal yung incident sa palagay niyo po? Siguro umabot siya ng 15 to 20 minutes kasi nung nagpaputok na siya, talak pa rin siya dyan, panay paghamon. Sinabihan ko na yung asawa ko na, pumasok ka na dito, halika na dito. Kasi that time, nag-dial na ako kay 911. Sabi ko, hayaan mo na, sige na, halika na dito. Then, after siguro mga 11, 20 something, dumating yung mga kapulisan natin. Then, yun, pilit siyang palabasin at hindi siya lumalabas. I don't know. Siyempre. Tapos sumuko siya. Lumabas lang siya kasi nire-request niya na kailangan pa siyang kukunin ng... pumunta dito yung Valenzuela Police. Pero hindi siya sumuko dun sa Caloocan Police. Then, ang time frame, ang haba kasi, like 11 or 12, sumuko siya ng 4. Lumabas siya ng 4. So, in short, from that time, 4 hours, marami ng... Kasi syempre, nasa authority ka, alam mo kung ano yung process. Now, maraming pwede niyang gawin na pwedeng, okay, matwist ko to, blah, 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 and everything. So, yun. Ang maganda po dito is merong CCTV na hindi niya madadaya. Yes, At yes, matitwist exactly. yung istorya. Yes, exactly. So, after po noon, doon na kayo kumbaga, after po noon, arrested na si Hernandez at doon na nagsimula ang inquest. Actually, nung arrested siya kasi 4 a.m., yan, Saturday yun, na-inquest siya ng Saturday din. May mga nakakita pong mga kapitbahay, wala. Actually, yung may dumaan, which yun yung unang sinita niya, di ko kasi kilala. Kasi halos yung mga kapitbahay, di ko din kilala kasi di man ako naglalabas. But may nakarinig, kaso natatakot mag-testify kasi yan, natotrauma na rin yan sa kanya. Tapos may willing naman, pero sabi ko na nga, kung hindi naman hihingin yung ano niya pag-testify, which is meron namang CCTV footage, so dun muna.
Magandang araw po sa inyo, Colonel Mendoza. Nandito po ngayon sa ating tanggapan sa Caloocan City PNP si Sir Joven po. Siya po yung complainant po natin na nireklamo nga po ito pong si Sir Hernandez na allegedly nga po is yun nga po nagpaputok ng baril within their area. So sa part po ng Caloocan City PNP, ano po ba yung ating pwedeng maibigay na tulong para po sa complainant since yun nga po nabanggit nga po during the live na ito pong si Sir Hernandez ay meron pong isa pang hindi lisensyadong firearm na hindi po na-recover. Nung na-respondan kasi natin yung nung respondan ng police natin yung insidente, na-recover natin yung service firearm niya. Pero since na meron pang allegation ng ating complainant na meron pa siyang isa pang baril na hindi lisensyado, then we have to check first dun sa Firearms and Explosive Office sa Camprame kung registered owner pa siya ng iba pang mga baril. Pero since na meron kayo allegation na ganyan at makikita natin na hindi siya registered owner na naman sa iba pang klase ng baril, then siguro we have to apply for a search warrant. Then medyo tedious itong application natin ng to kasi sa court magagaling yung order para i-search natin yung bahay niya. Okay po. So, sino po ba ang magfa-file ng search warrant? Si complainant po ba or the PNP na po? PNP mismo? na po ma'am yung mag-apply ng search warrant yan. Kailangan lang tayo ng deponent para patunayan na meron talaga siyang tinatagong unlicensed firearm. So, ngayon po ba, sir, ito pong si Sergeant Hernandez ay nasaan pong kustodiya? Sa ngayon ma'am, dahil meron siyang kaso, naka-file na rin, final na rin natin yung administrative case niya maliban doon sa final natin na criminal case. No? Sa ngayon nasa nalipat siya sa district headquarters sa AP admin holding section ng district headquarters ng Police District. So, as of now po, parang nasa restrictive custody po siya Yes, ng ma'am. ating kapulisan. Yes ma'am. Okay po. So, regarding naman po dito sa safety po ni Sir Joven and his family kasi yun nga po, they are also worrying about their safety lalo na't ongoing po yung investigation. So, ano po ba yung may bibigay natin na assurance para po sa kanila and yun nga po, they are also decided na lumipat ng bahay. Yes ma'am, sa ngayon, no? At bibigyan natin yung hotline number ng substation na kakasakop dun sa lugar nila. And of course, we have also this 911 na anytime pwede lang tawagan in case of emergency. And sasabihin natin yung substation commander na kakasakop dun sa lugar nila na once in a while dadaanan ng mobile patrol car para ma-assure na rin yung na hindi siya manggugulo ulit. Papatulan po natin yan ng either motorcycle or mobile patrol. So, Colonel, ano na lang po yung maibibigay nyo na mensahe para po dito sa ating complainant sa part po ng Caloocan City PNP? Huwag kayong mag-aalala sir at yung kaso na i-final natin sa kanya, we will see to it na maging airtight case yan. No? Kung makikita nyo, nagsubmit ulit tayo ng additional evidence para mapalakas yung final nating indiscriminate firing sa kanya. Thank you po, sir. Thank you po. Salamat po. Sir, thank you po. Thank you po. Anytime po, Ellen. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglalaan.
laho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo. So sir, ito po yung payment po namin para po dun sa tracking services po na in-avail po para dun sa paglilipat po ng bahay ni Sir Joven. So ito po, tanggapin niyo po yung 23,500. Sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. After a long day po sir, is finally nakalipat na po kayo sa inyong bagong titirhang bahay. Lahat ng gamit ay kumpleto na po dito and goods na para simulan na po natin yung pag-aayos. At ano pong masasabi nyo ngayon? Well, unang-una talaga is, syempre, papasalamat kay Senator Rapi Tulfo and sa staff. Sana hindi matatapos at tuloy-tuloy yung programa para hindi lang kami yung matutulungan, kundi yung mas marami pang taong nangangailangan. Regarding po sa safety nyo, since bago na nga po yung inyong tinitirahan, ay sisiguraduhin po natin na wala pong mangyayaring masama sa inyo and hindi po kayo papakialaman nitong ni Sir Hernandez. Senator Rapi Tulfo, maraming salamat kasi andito na kami, nakapaglipat na kami through your help, and also about the case, salamat dun sa suporta at makakaasa po kayo na kami po ay hindi din kami uurong about dun sa kaso, and also salamat dun sa safety namin kasi kung wala din po kayo at yung mga policeman natin, eh syempre delikado po kasi alam naman natin na law enforcement, under law enforcement po yun. Once again po, Sir Rapi Tulfo, salamat sa lahat, sa tulong. Andito na po kami. Dito medyo makalat pa, but yun, thank you so much. Kundi dahil sa inyo, malamang naghahanap pa kami ngayon ng bahay, at saka yung transportation talaga na binigay yung tulong sa amin, which is sobrang laking tulong sa amin kasi hindi po biro yung maglipat, yung expenses po. So, thank you so much, Sir Rapi Tulfo. Mabuhay po kayo. Thank you. you po. Salamat sa'yo,